Ang storyang ito ay pinamagatang Na-in Love Ako sa Boss Ko by Gino. Episode 11. Simulan na natin ang kwento. Dok, ayos lang po ba yung bata? Kaano-ano mo ba tong pasyente? Yaya po ako ng bata, Dok. Nagsasabi ka ba ng totoo? Away magkapatid? Kasi para sa akin, parang child abuse na to eh. Naku, Dok. Away magkapatid lang po talaga, pangako. Okay. Kung yun ang sabi mo, mga minor bruises lang naman to at mga sugat. Gagaling din to after a few days. Iresektahan na lang kita ng mga gamot at instructions. Nasaan bang mga magulang nitong batang to? Dok, wala na po siyang mga magulang eh. Ako ngayon na nag-aalaga sa kanya. Okay. Sige. Pwede na siguro kayong umuwi kung gugustuhin mo, but I suggest confine na muna natin siya kahit 2 araw lang para maasikaso ng maayos. Sige po, Doc. Dala ko naman yung mga insurance card niya. At may dala din po akong pera kung sakaling kailanganin. Kinabukasan. Nanay, ano po bang nangyari sa kanya? Tanong ni Jamil sa akin habang pinagmamasdan namin si Prince na natutulog sa loob ng ospital. Nadapa siya anak eh. Kaya ikaw, huwag kang masyadong malikot at baka matulad ka na sa kanya ha? Grabe naman po ang pagkadapa niya, Nay. Ako nga eh, lagi ako nagdadapa pero hindi naman ako ng ospital. Jamil, ang dami mo namang sinasabi. Manahimik ka nga at baka magasing tong alaga ko. Dito na muna ako, Nay ha. Gusto ko pa kasi siyang pagmasdan eh. Okay lang po ba? Naaawa ka ba sa kanya, anak? Opo eh. Ang dami niyang sugat oh. Sa atin na lang siya tumira, Nay. Para mabantayan ko po at para hindi na siya laging nadadapa. Kung pwede lang sana, anak eh. Kaso, mayaman kasi to. Maliit lang yung bahay natin. Sus, mas masaya dun sa atin, Nay. Kesa dun sa kanila. Kita mo yun oh. Kahit natutulog siya, mukha siyang malungkot. Gusto mo bang ampunin natin siya, anak? Opo, Nay. Para po may kuya na ako. At ipagtatanggol ko po siya, Nay. Kapag may nang-aaway sa kanya, akong bahala, pangako. Pangako mo yan, ha? Makalipas ang ilang sandali, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. At pumasok si Sir Duke. Na tila ba'y nagmamadali. Kasunod ang doktor na kausap ko kahapon. Nilapitan niya si Prince. At umarting walang nalalaman. Prince? Prince! Oh goodness! What happened, Sonia? Poor child. Doc, is everything alright? Yes, Mr. Gabriel. Everything is fine. The patient is just sleeping. Thank God. I was so busy with their business and hindi ko na siya nabantay ng maayos. Doc, if there's anything we need to do necessary to make sure he's alright, then let's do it. Don't worry about any expenses at all. That's being over the top, Mr. Gabriel. The patient is okay. Kailangan niya lang magpahinga. I'm so sorry, Doc. I just can't bear seeing my beloved nephew like this. He's the only family I have left. Talaga lang, sir, ha? Ang sarap mong tirisin. Napakasinungaling mong tao. Bigla akong tinignan ng doktor. Sabay sabing, I thought, never mind. So, Mr. Gabriel, it was nice meeting you but I have other things to do. Pagkalabas ng doktor, nag-iba ang itsura ni Sir Doc. Kanina lang ay puno siya ng pag-alala
Tapos ngayon, nakasimangot na siya. Tinitigan niya ako habang may hinuhugod sa kanyang bag. At nang makuha niya ito ay bigla niya itong itinapon sa akin. Here, para sa pananahimik mo. That's 100,000 pesos. Makakalis ka na. Maghahanap na lang ako ng bagong yaya. Ang kapal ng perang tinapon niya sa akin. Nalaglag ito sa sahig. Pinulot ko at ibinalik sa kanya. Sir Duke, pasensya na pero kahit mahirap lang ako, hindi po ako nabibili. Hayaan po ninyo. Mananahimik ako sa abot ng aking makakaya. Pero sir, tandaan niyo po sana na ang lahat ng bagay ay may sukdulan. Hindi ko kailangan to, sir. Aalagahan ko si Prince. Kagaya ng napagkasunduan natin. Oh, am I supposed to be touched? Am I supposed to be crying now, Sonia? Whatever. Matapos ang pang-iinsulto ni Sir Duke sa akin, umalis na rin siya. Hindi ako matalino pero hindi naman ako bobo. Kahit papaano, nakakaintindi naman ako ng Ingles. At sa kaloob-looban ko, tinatanggap ko ang hamon ni Sir Duke. Matirang matibay, sir. Nasimulan ko na to. Kaya ipagpapatuloy ko. Sa dami ba naman ng hirap sa buhay ang dinanas ko? Hindi ito ang magpapatiklop sa akin. Hindi ito ang magpapasuko sa akin. At hindi ko susukuan ng batang ito. Ang alaga ko. Si Prince. Na mahal ko. Kaya ba lagi may bagong yaya si Prince? Dahil pinabayaran niyo kapag nalaman niyong inaabuso mo siya? Ganun ba yun, Sir Duke? Huwag ako, sir. Huwag ako ang hahamunin niyo. Huwag ang katulad kong nanay. Hindi niyo lang alam kung anong kayang gawin ng isang ina para sa anak niya. Anak ko na si Prince. Magmula nung una ko siyang makilala. Kaya, magkamatayan na, Sir Duke. Kung hindi man siya nagawang protektahan ng mga nakaraan niyang yaya, pues, ibahin niyo ako. Yaya? Okay ka lang? Bakit po kayo umiiyak? Tsaka, nasaan po ako, Yaya? Tanong ni Prince sa akin nang magising mula sa mahabang pagkakatulog. Oh, gising ka na pala. Ano, nagugutom ka na ba? Hello, bata! Masakit ba yung sugat mo? Biglang sabat naman ni Jamil. Hinayaan ko na muna silang dalawa na mag-usap para maging mas komportable si Prince. At ako naman naghahanda ng makakain niya na galing sa ospital. May dala rin akong turon kung sakaling hindi niya magustuhan ang pagkain dito. Dahil nga, walang lasa mga pagkain kapag sa ospital nang gagaling. Hello? Ikaw ba si Jamil? Oo. Pwede ba akong humiga sa tabi mo? Sige, halika. Akyat ka dito. Kawawa ka naman. Gusto mo ihag at i-kiss kita? Ha? Sige. Ilang taong gulang ka na ba, Jamil? 9 na taong gulang na ako, bata. Ikaw pala tong bata 11 taong gulang na ako. Kuya mo na ako. Wow! Talaga? Wala nang bawian yun, ha? Kuya na kita simula ngayon. Nay! May kuya na ako. Yaya, pwede po bang maging kapatid ko na si Jamil? Oo naman, Prince. Magkapatid na kayo simula ngayon. Jamil, yung pangako mo sa akin kanina, ha? Sabi mo, poprotektahan mo si Kuya Prince mo kapag may mga nangaaway sa kanya
Opo, Nay. Poprotektahan ko si Kuya. Doon sa masungit na mama kanina. Ah, sinang mama? Basta, Kuya. May masungit na mama dito kanina eh. Tinapunan pa niya si nanay ng papel eh. Ganun ba? Ang sungit naman pala niya, no? Kaya naman pala talaga. Ikikis kita, Kuya, ha, sa pisngi. Sige, Jamil. Ikis mo ako sa dalawang pisngi ko tapos Ikikis din kita sa dalawang pisngi mo. mabuti naman at madaling nagkasundo ang dalawa. Ay, apat na yung anak ko. Pero okay lang. Hindi ko makakayang pabayaan at iwan si Prince. Kargo ko na siya mula ngayon. Kinabukasan, nakauwi na kami ni Prince. Si Jamil naman ay sinundo na ng kapatid ko. Nag-iyakan pa nga ang dalawa nung magkahiwalay. Ang sakit sa dibdib nitong mga nakarang pangyayari pero handa akong lumaban kung si Prince lang din naman ang ipaglalaban ko. Hindi umuwi si Sir Doc nitong mga nagdaang araw. At kung uuwi man siya, ay saka na kami magtutuos. Handa na ako sa anumang pwedeng mangyari. Oh, Prince, bakit ka umiiyak? Sorry, Yaya. Namimiss ko na po kasi si Jamil eh. Hayaan mo. Bibisitahin natin siya sa linggo. Pagkatapos natin magsimba. Magpahinga ka na muna at hindi pa magaling yung mga sugat mo. Hayaan mo munang alagaan kita, ha? Sige po, Nay. Ay, sorry. Sige po, Yaya. May kung anong tuwa akong naramdaman nung marinig ko si Prince na tinawag akong Nay, Inay. Kaya naman, nilapitan ko siya. Okay lang. Pwede mo naman akong tawaging Inay kung gusto mo eh. Talaga po? Wala nang bawian yan, Inay ah. Inay na po ang itatawag ko sa inyo simula ngayon. Salamat po, Inay. Ang saya-saya ko po. May inay na ako. Niyakap po si Prince ng pagkahigpit-higpit. Si Prince, ang alaga ko. Ang bago kong panganay na anak. Sunday morning after church. Masaya ka bang nakasakay na tayo ng jeep, anak? Opo, Nay. At higit sa lahat, ay makikita ko na po ulit si Jamil at yung iba ko pang mga kapatid. Ang swerte ko po, Nay. O sige, tara na. Pasok na tayo sa loob, ha? Kuya! Andito ka! Biglang sigaw ni Jamil na makapasok si Prince sa munti naming inuupahang bahay sa Parañaque. Nagyakapan ng dalawa. At gaya ng ginawa nila noong nakaraan sa ospital ay, hinalikan ni Jamil si Prince sa magkabilang pisngi. At ganun din naman yung ginawa ni Prince sa kanya. Hinayaan ko muna magbanding ang apat kong mga anak. Kasamang bago nilang kapatid na si Prince. At ako naman, naghanda ng lulutuing pananghalian. Natapos ang araw na puno ng saya. Binalot ng presensya ni Prince ang munti naming bahay. Sa pagmamahal niya, sa bago niyang mga kapatid. Madali sila nagkasundo na apat kaya naman. Nung sinabi kong uuwi na kami ni Prince ay nalungkot sila. Alam kong mali ito dahil hindi ko dapat inagaw si Prince sa tunay niyang pamilya. Sa natitira niyang kadugo na si Sir Duke. Pero, paano ko ba mapipigilan ito? Kung nakikita kong masaya si Prince na kasama ang mga anak ko. Yung mga ngiti niya sa bawat minuto magkasama sila ay hindi ko maihahalan tulad sa anumang kasiyahan sa mundo. Sadyang kinagagalak ng puso ng isang magulang ang makitang masayang anak ko
po yung mga anak niya. Ito lang. Kahit ito lang maibigay ko man lang kay Prince. Hindi ko na naising makita ulit siyang sinasaktan ng papa niya. Isa yon sa pinakamalungkot na araw ng buhay ko. Hindi ko nga magawang kurutin ng mga anak ko eh. Kahit sobrang tigas ng ulo nila. Kaya, paanong nagagawang pagmaliputan ni Sir Duke si Prince na napagkabait-bait? Nay? Pwede po bang dito na lang muna po ako matulog ngayon? Nako Prince, anak. Mainit dito eh. Walang aircon. Baka hindi ka makatulog ng maayos. At saka, siksikan kami dito eh. Okay lang po, Nay. Mas gugustuhin ko po ito kaysa dun sa bahay eh. Kahit lang po ngayon lang, Nay. Oh. Sige na po, please. O sige. Pero ngayon lang to, ha? Bukas na bukas, uuwi na tayo sa bahay nyo. Yay! Salamat po, Nay! Ay nako, ano bang klaseng gayumang meron tong batang to? At hindi ko matiis-tiis. Nakakatuwa naman kayong pagmasdan na apat na natutulog kahit siksikan. Ganito na lang sana palagi, no? Kung pwede lang sana kitang kupkupin, Prince. Matagal ko nang ginawa. Ay, matulog na nga rin ako at maaga pa kami nga alis bukas. Kinabukasan na makauwi kami sa bahay nila Prince ay nadatnan namin si Sir Duke na nakaupo sa sala. Pinaakyat ko muna si Prince sa kwarto niya dahil alam kong mapapagalitan ako ni Sir Duke. Alam ko kasing lumagpas ako sa boundary ng isang katulong at mahigpit niyang ipinag-uutos noon na hindi dapat lumalabas si Prince ng bahay. Maliban na lang kung magsisimba. I can sue you for kidnapping Sonia. Do you know that? Alam ko po, Sir Duke. Pero hindi ko naman ibabalik si Prince dito kung intensyon ko talagang kidnapin siya eh. Hindi naman po ako humihingi ng ransom, di ba? Dinala ko si Prince sa bahay ko, Sir Duke, ng maayos. At umuwi siyang masaya. At walang kahit isang galos. Hindi kagaya dito sa bahay na to. Nandito lang siya sa loob pero... Point taken. Sonia, but let me remind you, nayaya ka lang. Pamangkin ko si Prince. Oo, sir. Alam ko po. At hindi na po mauulit ito. Good. By the way, I apologize for what happened the last time. Ha? Totoo ba itong naririnig ko? Oo nga naman. Kalmado si Sir Duke ngayon. Let me tell you a story, Sonia. Doon ko palang nalaman na yung side ni Sir Duke. Umiiyak siya sa halos isang oras na ipiniwalag niya sa akin ang buong nangyari. Kasama na din ang dahilan kung bakit napag-iinitan niya si Prince. Minahal ko ang mami ni Prince. Pero, ang kapatid kong si King ang pinili niya. Kaya, magpahanggang sa ngayon, hindi ko maiwasang sisihin si Prince sa pagkamatay ng tanging babaeng minahal ko sa buong buhay ko. And worse, nagpahamatay ang kapatid ko. Hindi ako makapag-move on, Sonia. Hirap na ako sa totoo lang. Sa tuwing nakikita ko si Prince, tanging galit yung nananaig sa puso ko eh. Maniwala ka. Iniwasan ko ng uminom dahil aware ako sa mga nagagawa ko sa bata kapag nilalasing ako. At maniwala ka man sa o hindi, nagsisisi ako kapag nasasaktan ko siya.
That's the reason kung bakit lagi akong wala dito. And that's the reason kung bakit mas pipiliin kong katulong magpalaki sa kanya. Dahil hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung bawian ng buhay si Prince ang dahil sa akin. Alam ko naman eh. Alam kong mali. Maintindihan mo sana, Sonia. Naiintindihan ko po, Sir Duke. Tao lang din naman kayo. Tao lang din po ako, sir. Kahit katulong lang po ako. Naawa lang po ako sa bata. At salamat po dahil pinagkatiwalaan niyo ako sa tinatago niyong damdamin. Masaya ba si Prince na kasama niya yung mga anak mo? Oo, sir. Sobrang saya niya. Ayaw nga niya pong umuwi eh. Hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa'yo, Sonia. Ipagkakatiwala ko si Prince sa'yo. Hanggang sa matutunan kong tanggapin ang lahat. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon at balang araw. Babalik ako at kukunin ko siya. Huwag ka mag-alala. Patuloy pa rin kitang ikokontak at bibigay ng pera. Sir Duke, kapag binigay niyo si Prince sa akin, hindi ko may papangakong maibabalik ko pa siya sa inyo. At hindi ko po kailangan ng pera niyo, sir. Aalagaan ko si Prince sa abot ng aking makakaya. Kasama ng iba ko pang mga anak. Pupunan ko po ang pagmamahal na ipinagkait niyo sa kanya. At ituturing kong parang tunay na anak ko na din. Hayaan niyo, sir. Kung sakali mag-cruise mo ng ulit ang mga landas natin, ipinapangako kong lalaki si Prince na mabuting tao. That's all I wanted to hear, Sonia. Thank you. But a few months or years from now, kung magkikita man tayong muli, pwede bang hayaan nating si Prince ang magdesisyon? Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang, sir. Ikaw na po bang magpapaliwanag sa kanya ng kasunduan natin? Oo, ako na. Pwede naman kayo dito tumira sa bahay na to eh. Wala naman titira dito. Gugustuhin ko man, sir. Mas pipiliin kong isama si Prince sa bahay ko. Maliit lang yun pero nagmamahalan naman kaming lahat doon. Alam mo, mabuting tao ka, Sonia. Hayaan mo. Balang araw, makakabawi din ako sa'yo. Hindi na po kailangan, sir. Wala kayong utang na loob sa akin. Pumapahig ako dahil gusto ko. Pumapahig ako dahil bukal sa puso ko. Maya-maya pa'y narinig kong umiiyak si Prince kasamang papa niya sa loob ng kwarto. Alam niya na siguro yung mangyayari. Umaasa akong ako ang pipiliin ni Prince. Umaasa akong maipagpapatuloy namin ang pagiging nanay ko sa kanya at ang pagiging anak niya sa akin. Kung hindi man ay tatanggapin ko ito ng maluwag sa dibdib. Balik tayo sa kasalukuyan. Good morning, mahal. Prince? Nasaan ka, mahal ko? Kinabukasan, nang magising ako, napansin kong wala si Prince sa tabi ko. Kinakapaka ko pa ang kama bago ko iminulat ang aking mga mata. Pero hindi ko siya nahawakan. Kahit pa may inaantok ako, pinilit kong bumangon upang silipin kung nasa loob siya ng banyo ng aking kwarto. Pero wala siya dun eh. Excited ako makita siya siyempre. Dahil sa napakagandang nangyari sa amin kagabi. Halos 1 taon na kaming magkarelasyon ni Prince. Subalit,
Hindi kami ganoon kaaktibo pagdating sa sexual na bagay. Hindi pa kasi sanay. Kaya 2 beses pa lang namin nangyayari sa amin. At natutunan ko magpigil sa tuwing nakakaramdam ako ng pagkasabik sa kanya. Sa puntong ito, napagplanuhan ko na kung anong gagawin kong sorpresa para sa kanya sa nalalapit naming first anniversary. Hindi kasi kami magkapiling nung nagdaang Pasko at nung bagong taon. Dahil umuwi muna kami ng pamilya ko sa rest house namin sa Laguna. Nang mapagtantuhan kong wala siya sa banyo, nagtungo ako sa kusina pero wala din siya. Ang nadatnan ko lang ay ang nakahandang almusal sa lamesa. Hindi man lang ako ginising. Teka, ano kaya to? Bacon at omelette. Kaya mahal na mahal kita eh. Hindi mo ako pinababayaan. Ay, teka lang. Bakit walang note? Nasaan na yung love letter ko, Prince? Baka naman nakalimutan lang. Teka, matawagan nga. Nasaan na ba yung phone ko? Ito. Nasa sofa lang pala eh. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. The number you have... Teka, bakit ganun? Bakit hindi siya sumasagot? Matawagan nga ulit. The number you have dialed is either unattended... Baka nakapatay yung phone niya. Text ko na nga lang. Good morning, mahal ko. I miss you. Ginising mo sana ako para mahatid kita. Thank you sa breakfast, mahal ko ah. Pero, bakit walang love letter? Nakalimutan mo? Text mo ko pag nabasa mo na to ah. I love you. Lumipas ang ilang oras nang matapos ako magalmusal at maligo. Wala pa rin ako natatanggap na reply mula kay Prince sa mga text ko. Hindi ko rin siya matawagan dahil unattended yung number niya. Ay, ang tagal na nito ah. Nasaan na kaya yun? Baka busy. O baka naman lowbat. Namimiss na kita, Prince eh. Makapag-gym na nga lang. Pupuntahan ko na lang siya mamaya sa kanila pagkatapos ko. Samantala sa gym. Yo dude! How are you? Ang tagal na nating di nagkita ah. Pagbati ni Robbie sa akin nang magkasalubong kami sa loob ng gym. Uy Robbie! I'm good. Kamusta ka? Anong nangyari sa'yo, dude? The last time I saw you, you were so... What happened? I'm sorry, dude, but... You're fat. Grabe. Hindi naman. I gained a couple of kilos pero... Hindi naman ako mataba, no? That's why I'm here. I've been extremely busy and I haven't had time to work out. Yeah, I heard. So tell me, what's the score between you and your secretary? Andy is dying to know. We've seen your posts sa social media and you've seemed in love. Obvious ba? I don't think I'm hiding it naman, Robbie. You should know better. So, you are really gay, Kyra? Upakan kita dyan eh. I don't know. All I know is I'm in love with my secretary, who also happens to be a guy. Okay. Dinahamay mo pa kami ni Andy nun sa kabaliwan mo eh. Tatamaan ka rin naman pala. Ganun na nga, Robbie. Tinamaan na ako ng sobra. Tara na nga. Let's warm up. And then, let's do some cardio, okay? Sure.
Why don't we do 3 on the treadmill first? Not a problem. Dating gawi. Matalo manglilibre oh. Alright, let's go. Fast forward pagkatapos nila mag-gym. You're such a loser, Cairo. Dude, you really need to get back in shape. Yeah, I know. I'll visit more often, Robbie. Yung libre ko, lista mo na lang muna. I have to go and see Prince eh. Not an issue, dude. Ikaw tayo sa drink soon, okay? Okay. I have to go. Bye, Robbie. Bye, dude. You take care, okay? Say hi to Prince for me, will ya? Hindi ka kilala nun eh. But sure, I'll say hi to him for you. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mendamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.